Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumakas at patuloy na lumalapit sa kalupaan ng bagyo na patuloy nating minomonitor sa may kanluran. Alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon nito at anong mga lugar ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Pag-usapan natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, mas lumakas at papalapit na sa kalupaan ang bagyo na binabantayan natin sa may kanluran at sa ngayon ay may layo na lamang ito na 325 kilometers west of Calayan, Cagayan. Kasabay nito ang habagat o southwest monsoon pa din ang malaking nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Ito ang dahilan kung bakit mas madalas ang pagbuo ng kalat-kalat at makakapal na ulap na nagdadala ng malalakas na pag-ulan at thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa epekto ng habagat. Dumako muna tayo sa heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahan ng malalakas hanggang sa matinding pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa Zambales at Bataan. Para naman bukas, June 6, mananatili pa rin ang banta ng malalakas na pag-ulan sa mga lugar sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa may Abra, Benguet, Zambales at sa may Bataan. Bukod dito, posible pa rin makaranas ng mga pabugso ng malalakas na ulan, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa West Philippine Sea. Pagsapit naman ng June 7, lilipat naman ang pinakamalalakas na pag-ulan sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dahil dito mataas ang posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa gilid ng bundok. Mahalaga rin tandaan na maaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible ring lumala ang epekto ng mga pag-ulan sa mga lugar na makakaranas ng sunod-sunod na ulan nitong mga nakalipas na araw dahil basa na ang lupa at mataas na ang antas ng tubig sa ilang ilog at sapa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magiging forecast weather condition ngayong araw sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Asahan ang occasional rains o madalas na pag-ulan na dulot ng epekto ng habagat. Dahil dito posible ang mga pag-ulan na kadalasan ay lumalakas at tumatagal ng ilang oras. Kaya nanatiling mataas ang banta ng flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar, tabing ilog at mga komunidad na malapit sa kabundukan. Lalo na sa Zambales at Bataan na direktang nakaharap sa daloy ng habagat, mas mataas ang posibilidad ng mga bugso ng malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa buong Ilocos Region kung saan inaasang mananatiling maulap ang kalangitan sa buong maghapon. Samantala sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Cavite at Batangas, inaasahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Sa Metro Manila, maaaring makaranas ng mga panakanakang pag-ulan na posibleng magdulot ng mabagal na daloy ng trapiko, waterlogging at pagbaha sa ilang mababang lugar lalo na kung may umiiral na severe thunderstorms. Sa mga lalawigan naman ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, maaring maging mas malakas ang mga pag-ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Dahil dito pinapayuhan ng mga residente na maging alerto sa posibilidad ng landslides at pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa. Ganito rin ang sitwasyon sa Cavite at Batangas kung saan posible ang mga thunderstorms na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa maikling oras. Dahil dito hindi rin inaalis ang posibilidad ng localized flooding at iba pang epekto ng masamang panahon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Ibig sabihin maraming lugar ang maaari pa ring makaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga. Ngunit habang tumatagal ang araw at umiinit ang atmosfera, posible ang mabilis na pagbuo ng makakapal na ulap na magdadala ng panandali ang malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon at gabi. Bagamat hindi kasing lawak ng epekto ng habagat, ang mga umiiral na localized thunderstorms ay maaari pa ring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung magiging matindi ang buhos ng ulan sa loob ng ilang oras. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, sa Northern Luzon at Central Luzon asahan ng malakas na hangin na nagmumula sa southwest,
Ang coastal waters dito ay may taas ng alon na maaring umabot mula 1.2 hanggang 3.4 meters. Sa mga baybaying dagat ng Ilocos Region, Zambales, Bataan at iba pang lugar na nakaharap sa West Philippine Sea, asahan ng malalakas na bugso ng hangin at mas magulong kondisyon ng dagat, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan o thunderstorm na dulot ng habagat. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan naman ang light to moderate na hangin na nagmumula sa south sa southwest at ang coastal waters dito ay may taas ng alon na maaaring umabot sa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Dahil dito pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda na mag-ingat sa paglalayag lalo na kung may nabubuong thunderstorm sa paligid at pagmamonitor sa lagay ng panahon bago pumalaot. Ngayon, dumako tayo sa latest tropical cyclone threat potential na binabantayan sa may kanluran ng bansa na may posibilidad na maging isang tropical cyclone sa mga susunod na araw. Batay sa sinasabi ng iba't ibang weather model, may indikasyon ng paglapit ng posibleng bagyo sa kanlurang bahagi ng ating area of responsibility. Sa ngayon patuloy itong kumikilos sa direksyong north-northeast habang pinapalakas ang epekto ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa bansa. Kahit hindi pa direkta nakakaapekto sa kalupaan ng bansa ang sistema, mahalagang tandaan na ang ganitong weather disturbance ay may kakayahang palakasin ang habagat. Kapag nangyari ito, mas maraming masamasang hangin ang maihigop mula sa West Philippine Sea na direktang tumatama lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon na maaaring magresulta sa mas madalas at mas malalakas na pag-ulan. Sa ganitong sitwasyon, kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas hanggang sa matinding pag-ulan ang mga lugar sa Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, gayon din sa may Tarlac, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Posible ring makaapekto ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at iba pang kalapit na lalawigan sa Northern at Central Luzon. At kung sakaling magbago ang galaw ng posibleng bagyo sa oras na lumapit o tumawid sa kalupaan ng bansa, mas lalawak pa ang sakop ng malalakas na pag-ulan. Bukod sa mga lugar na nasa kanlurang bahagi ng Luzon, maaari ring makaranas ng matinding pag-ulan ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at maging ang ilang bahagi ng Bicol Region, depende sa magiging eksaktong track at lakas ng sistema. Dahil dito hindi lamang ang sentro ng posibleng bagyo ang dapat bantayan, kaya mahalagang maging alerto dahil ang pinakamalakas na pag-ulan ay maaring maranasan sa mga lugar na naaabot ng pinakamalakas na habagat. Kahit daang kilometro ang layo ng sentro ng bagyo mula sa kalupaan. Sa ngayon, nanatili pa ring mahalagang tutukan ng mga susunod na weather updates dahil posible pang magbago ang lokasyon, lakas at direksyon ng nasabing sistema. Habang mas lumilinaw ang mga datos sa mga susunod na araw, mas magiging malinaw rin kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa bansa. Kaya para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone areas, ugaliing maging handa at patuloy na tumutok dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.